What's up po mga kasita? Once again, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. At ngayon po ay pag-uusapan po natin, gusto ko lang po i-share po sa inyo ang account po ng isa kong affiliate na kung saan siya po ay namuhunan ng 6,500 pesos po dito po sa Sitaw noong April. Anong nangyari na po sa kanyang account? Pumasa po ba siya sa evaluation noong April at ngayong Mayo? At magkano na po kaya ang kanyang kinita mula noong April hanggang ngayong Mayo? So yan po ang pag-uusapan po natin. Yan ang gusto ko pong i-share po sa inyo para magkaroon din po kayo ng idea, lalo na po sa mga nagbabalak po na maging seller po ni Sitaw. Mas maganda na panoorin nyo po ang video na ito hanggang sa dulo para magkaroon po kayo ng idea at alam nyo po ang inyong gagawin. Pero bago po ang lahat, kung di ka pa po nakasubscribe sa aking munting channel ay pakipindot lang po ang subscribe button, pati na rin po ang bell button para updated ka po sa lahat ng video na aking i-upload. Okay po. So gaya po ng nakikita nyo po sa screen, siya po ay 2 beses po na nag-recharge bago po yan mag-evaluation ng 15th ng April. So ang tanong kung pumasa po ba siya sa evaluation. So ipakikita ko po sa inyo ang kanyang naging processing rate po sa evaluation. So ayan, kung mapapansin nyo po sa bandang baba ay 100% po ang kanyang processing rate. Ang taas. At kung makikita natin yung kanyang order in transit, 16 na orders po ang pumasok at wala na po siyang pending orders. So ibig sabihin lang na naubos niya po yung orders na pumasok. Bakit po? Kasi po dito na po kami gumamit ng vacation mode hanggang 15. Kaya po na-pick up niya po lahat yung mga orders na 16. So pagdating po ng April 20, nagkaroon po siya ng extra na money kaya nakapaglagay po siya ng 5,000 pesos. So ang total po ng kanyang capital ay nasa 11,500 po sa loob po ng isang buwan or sa buwan ng April. So ito po ang kagandahan po ng 7% lahat po ng products po natin. Kasi po kahit na isang beses lang po tayo pumasa sa evaluation ay wala na po tayong penalty or deduction. Pero kung halo-halo po ang inilagay po natin, mayroon pong 7%, 8%, 10% at 12% sa mga products po natin ay kailangan po natin ipasa kada evaluation kung ayaw po natin na magkaroon ng penalty. So kaya nga po inirekomenda po namin lalo na po sa mga baguhan at maliit lamang po ang puhunan ay kailangan 7% po muna. At wag po natin hangarin muna yung mga mataas na percentage like 12% kung hindi pa naman po natin kaya. At hanggang 10 products po lang ang ating ilagay. Kasi po pag halo-halo po yung ating mga products, may 8%, 7%, 10% or 12% ay malabo po tayong makakapasa po sa evaluation. Gaya po ng nababasa ko po sa GC, mayroon pong namuhunan ng kahit 40,000 po ay hindi po sila makapasa-pasa. At mayroon din po akong nakausap na February pa po siya nag-start sa Sitaw pero never pa po siyang pumasa sa evaluation kahit minsan. Kasi po bakit? Halo-halo po yung kanyang mga products. Karamihan po mga 12% kaya hindi po siya talaga makapasa dahil ang lalaki po yung mga price eh. Kahit anong gawin niya po doon, hindi po talaga siya makapasa. Kaya hinay-hinay po tayo sa paglalagay po ng mga products. Okay po, para hindi po tayo mahirapan. At pagdating po ng May, ay mayroon na pong bumabalik po sa kanyang wallet balance. At yun na po yung kanyang pinaprocess araw-araw po. At ito po yung kanyang mga orders na pumasok. So ayan, kung mapapansin nyo po, makikita nyo po dyan sa screen, ay mayroon po siyang total orders na 93 sa buwan ng Mayo. At mayroon po siyang pending orders na 39. At ang kanyang naging profit po ay 1,652 pesos and 0.77 ang kanyang total profit. At ang kanyang processing rate naman po ay 50.54%. So bagsak pa po yan.
Kaya kinakailangan niya po mag-recharge po ulit para maabot po niya yung 55% na processing rate. Pero take note lang po, kung wala naman na po kayong maidagdag ay wag po kayong mag-alala kasi kikita pa rin naman po tayo. At hindi man po tayo pumasa sa evaluation ay may kita pa rin po tayo na 6%. So ito po yung kanyang ni-recharge, 2,200 pesos po. At ang kabuuan po ng kanyang capital o puhunan ay 13,700. Starring pa yung profile ko doon So ang nasa pressing money na niya po ay nasa 15,199 pesos and 35 centavos. Nasa wallet balance naman po niya ay nasa 294 pesos and 26 centavos. Okay po. At ang total profit po niya ay nasa 1,793 pesos and 61 centavos. So hindi na po masama yan, hindi ba? Okay na po yan. Kaysa nakatago lang po yung ating pera sa bangko. At ang naging processing rate po niya ngayong katatapos lang na evaluation ngayong May 15 ay 55.91%. So pasado po siya, guys. So 'di ba kung mapapansin niyo po ay 13,700 lang po yung kabuuan ng kanyang capital. Pero pumasa po siya sa evaluation sa magkasunod na buwan po, April to May 15. So sigurado na po siya na wala na po siyang deduction or penalty. Pumasa man po siya or hindi sa next evaluation ay wala na pong problema doon kasi 7% lang po yung kanyang mga products. So papasa lang po siya ng isang beses ay okay na po yon. Wala na po yung deduction. So guys, kita nyo, basta't alam po natin ang ating ginagawa, alam na po natin yung mga strategy, kahit na medyo mababa po yung ating puhunan, ay pwede po tayong pumasa sa evaluation at makaiwas po sa penalty or deduction. Kaya sa mga nagbabalak po na maging seller po ni Sitaw at gusto nyo pong gamitin po ang aking referral code, ay lalagay ko na po ang aking referral link sa baba ng video na to para mas madali po kayo makapag-register. Ano po? Once na nakapag-register na po kayo at ma-approve na po ang inyong store, ay wag po muna kayo maglalagay ng mga products sa inyong store. Lalo na kung hindi nyo pa po kabisado o hindi nyo pa po alam kung paano po ang tamang paglalagay ng mga products sa inyong store. Okay po, mas maganda po na i-message nyo po ako sa aking FB account, Junior Soto po, para ma-guide ko po kayo. Nakanda po ako na i-guide ko po kayo, 100% po ang support ko po sa inyo. Okay po, para lahat po tayo po ay kikita. So hanggang dito na lang po, nawa po ay may natutunan kayo sa video na to. So God bless and happy selling!